That is Prince. At marami kasi sila pastor na darating yung mga ano kaya okay lang po ba na kung doon sa inyo? Eh, dito po na tayo, wala pa naman. Eh, malay mo dumating dito sa inyo, hindi wala na tayo. Ibig sabihin, meron na tayo natakakay. Kung sakaling magkaharap ulit tayo, parang diyan mo na follow up ka lang. Follow up. Magandang hapon po sa ating Panginoong Diyos. At pinagdal po sa inyo, pastor, na ito nga po kami para ibahagi po sa inyo ang aral na ito. At ang aral na ito po ay mahalaga sapagkat ito po ay tumutukoy at sa pagkakilala po sa ating Panginoong Diyos. Kaya bali ang ating papaksa ngayon ay Nilalaan kaya muna tayo ng konti. Kaya ito bilang. Sige, pray mo na. Sige, masalita ng gusto eh. At sa kailang pastor, meron tayong kinikilalang isang Diyos at isang personalidad at liban sa Kanya ay wala na. At mabasa lang tayo ng ilang sa versikulo. Deuteronomy 6, verse 4. Sabi po dyan, tingin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Masa, praise God. Tingin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kaya narito po, maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan na tingin mo Israel, ang ating Diyos ay isang Panginoon. Kung paano po itinuro ng bayang Israel, itinuro ni Moses na meron lamang isang Panginoon, isang Diyos. Ito po ay itinaguyod ng mga propeta. Ang pagtuturong ito ay hindi nagbago na meron lamang pong isang Diyos. At marami po mga patunay sa Biblia, mga bersikulo na nagpapatunay na isa lamang ang Diyos. Psalms 86 verse 10, ang sabi po dyan, Praise God, sapagkat ikaw ay dakila at tuwa ng kakilagalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Yan. kaya sabi po, ikaw ay dakila, ikaw ay gumawa ng kagilagilalas sa mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Sa banal na kasulatan, itinuturo ng Biblia na meron lamang pong isang Diyos. Kahit pa ng Diyos nagsabi sa kanyang sarili na ako lamang isang Diyos, liban sa akin walang Diyos. Isaiah 44 verse 6 and 8. Sabi po ay ganito. Alam mo. Isaiah 44. Iano ko lang itong tripod. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. At sino nagaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos taga ng akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang bagay na dumadating ang mangyayari at papayag nila. Huwag kayong matakot, kung mga labot man, hindi ko bagay pinahayag sa inyo ng una at pinakilala. At ako, aking makatsi, may Diyos ba na liban sa akin? Oo, walang malaki ba ito? May walang nakikilalang iba. Amen. Kaya sa versikulong ito, sinabi ng Diyos na ako lamang ang Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako ang una, ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Huwag kayong mga takot kung magsipangilabot man, hindi ko bagay pinayag sa inyo ng una. At ipinakilala, may Diyos baga liban sa akin? Sabi niya, wala akong nakikilalang iba. Ipinahayag niya na ng una. Kailan niya ipinahayag? Ipinahayag niya na kay Abraham, ipinahayag niya na kay Moses, ipinahayag niya sa bayan ng Israel na walang ibang Diyos liban sa kanya. Direksyon mo Ngayon, tama po, sino yung Diyos na kinikilala mo? ang isang Diyos na ito po ay ito ba ang Ama, ito ba ang Anak, ito ba ang Espiritu Santo. Ipinakikilala ng lumang tipan ang Diyos na iisa ay ang Ama. Aklat ng propet, aklat ng mga awit, 89 verse 10. Ito pang sabi. 89 verse 10. Iyong 89 verse 26 po. 26. 6. Siya gagawin sa akin, ikaw ay Ama ko, Diyos ko, at malaking bato na aking kaligtasan. Sabi ng Diyos, sa pamamagitan kay David, sabi niya, ikaw ay dadaing sa akin, Diyos ko, Ama ko, malaking bato ng aking kaligtasan. Sa makatuwid ang ipinakikilalang Diyos sa lumang tipan ay ang Ama. Ang Ama,
Wala pong ipinakikilalang anak sa lumang tipan. Wala rin ipinakikilalang Diyos na anak na magkasama ang Ama. Kundi ang ipinakikilala lang sa lumang tipan ay ang Ama na Diyos. Kaya nga ito ay pinuri ni David at pinilalang. Unang Kronika, chapter 59, verse 10, ang sabi po dyan, at pinuri ni David ang Panginoong Diyos sa harap ng bayang Israel. At sinabi niya, purihin ka, Panginoong Diyos, na aking Ama magpakailanman. Ang kinikilalang Diyos ni David ay ang Ama. Ang Diyos na ito, mga kapatid, ay nasa langit. At kung siya po ay nasa langit, siya po ay nasa langit lamang. Ang Diyos na iisa ay nasa langit sapagkat ang Diyos ay merong kaharian, merong luklukan, merong trono. Aklat ng Salmo 11 verse 4, ang sabi po dyan, ang Panginoon, ito pang nakasulat. 11:4. Praise God. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talakap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Yan. Ang Panginoong Diyos ay nasa langit. Kung siya po ay nasa langit lamang po siya. Wala po siya sa lahat ng lugar. Kasi ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay merong luklukan, merong tirahang dako. At ang tirahang dako na ito yung kanyang langit, ito yung kanyang kaharian. Ang Diyos mula sa langit, siya po ay may panukala sa kanyang sarili. Ano ang kanyang panukala? 46 versikulo 10 ng Isaiah. Yes. 10. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa mangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay malalayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Na nagpahayag ng pasimula, ng wakas mula sa pasimula ang mga bagay ng unang panahon na hindi pa nangyayari, ang payo ko ay mananayo. Ibig sabihin, ang Diyos sa langit, siya ay may panukala sa kanyang sarili. Sabi niya, ang mga bagay na ito ay nangyari na. Ang sabi niya po, ang mga bagay na ito ay mangyayari. Ang nagpahayag ng pasimula, mula ng wakas mula ng pasimula. Ang Diyos sa langit may panukala. Ano ang kanyang panukala? Isa sa kanyang panukala ay ang kanyang pagkakatawang tao. Isa sa kanyang plano ay ang kanyang pagparito sa atin, ang pagbaba niya. Siya mula sa langit, bababa. Sabi ng Mikas, sa hula 5:2, mula sa Bethlehem, Efrata, lalabas ang isa sa magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng walang hanggan, at ang mula ng una, at mula ng walang hanggan na ito yung sinasabi na ang Diyos ay galing sa walang pasimula, galing sa walang hanggan. Sabi ng Psalms 8:19 verse 2, siya ay galing sa walang pasimula, galing sa walang hanggan. Ang Diyos na ito mula sa langit, siya ay bababa, paparito sa atin, sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Siya ay magkakatawang tao. Siya ay magkakatawang tao. Ngayon, alam natin na ang isang Diyos ayon sa banal na kasulatan ay nagkatawang tao. Ito ngayon ang pinagkakaguluhan at hindi gaanong naaabot ng marami ang hiwaga sa kanyang pagkakatawang tao. Mahalaga po na maunawaan natin at maabot natin kung papaano at ano ang proseso ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos na iisa, bumaba. Sabi ng Mikas, ang Panginoong Diyos ay bababa. Kung siya ay bababa, siya po ay nakababa. Hindi siya naroon sa lahat ng lugar nung siya po ay nakababa. Paano po ito mangyayari? Ang sabi ng John 1:14, nagpasimula siya ang verbo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang verbo na Diyos, nagkatawang tao sapagkat ang verbo ay Diyos ayon sa John 1:1. Ang Diyos na nagkatawang tao. 3:16 ng Timoteo. Ngayon ang tanong, mga kapatid, paano nagkatawang tao ang Diyos? Dumaan po siya sa tamang proseso. Sa proseso na ito po ay kanyang ginusto. At ang kanyang proseso sa pamamagitan ng pagkakatawang tao niya, proseso na ang Diyos ay magiging tao. Paano po ito nangyari? Basahin po natin ang aklat ng unang Juan, chapter 5, verse 6. Pasa Brad. Pasa Brad. Ako yan, panatanong ka. Kanila, basa. Hindi ko nakasaan.
Basahin ko na po. Ito yung napalito sa pamamagitan ng tubig at dugo sa makatibagay si Yesu Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Dito Pangyayari na ito ay naging mga bagay, hindi sa tinawag ng pangalagi. Bagay na kasi ito na yung bagay sa ito na yung Diyos. yung banal na bagay, hindi na siya banal na Diyos. Ay banal na bagay. So, tanong ko saan ang Diyos yan? Kasi Ang Diyos, siya yung Diyos na nagkatawang tao. ayun na yung banal na bagay. So, pati Diyos, wala na rin. Ang Diyos ay naging banal na So, hindi na siya Diyos. Tama. o nung siya ay naging bagay, hindi na siya Diyos. So, saan ang Diyos? May Diyos pa ba? Wala na. Ay, sa pagkakataong yun, sa amin pa rin nawala ng Diyos. Dahil siya ay naging bagay. Good statement at least. Direct ang ano. Oo, pakinggan namin. Sige. Sige sir, video ano. Okay, okay lang din po ng pan. Sige. Pasensya na kayo, magad kami kasi Sige, hanggang ano tayo, hanggang sa patrol media, pwede na. actually, mula doon sa biyahe namin hanggang dito, hindi pa rin kami na inaabot talaga namin. Matraffic, bago rin. Kaya nga, sobrang traffic. Kaya ito na. Doon lang kami, doon lang kami natigil. Kaya ito po, School Pastor, siya mismo para direct na cross sa amin. Sige, sige sa pastor. Sige, sisihit na ito para sayang naman, ano. Okay, kasama na, Brother Bentley. Ito po pastor, ang Diyos ay naging bagay. Diyan ba? Tulog na lang muna, okay lang try. Sige na nga po pastor, Diyos ay siya po ay naging banal na bagay na sinagupunan Diyos, siya ay umiral na bilang tao. Kung siya po umiral bilang tao, siya ay naging 100% man. Ang divinity na magkasabay, nung siya po ay nasa kalagayang humanity. Kaya, nung ito po ay umiral ang kanyang tao, siya ay lumaking taong totoo, walang halong pagka-Diyos. Sa loob ng kanyang pagministeryo dito sa lupa, siya po ay nasumpungan sa anyong tao. Kaya nga sinabi ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 6, ang sabi po dyan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inari ang isang bagay na dapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kailan siya dating anyong Diyos, nung siya po ay Diyos. Hindi niya po ito inari. Tapos sinubad niya ito. At siya po ay naging anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad po sa ating, nakitulad na taong totoo. Kaya sinabi niya na ako'y nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Siya, bilang sa kanyang pagiging tao, siya ay naging taong totoo. Pagkatapos ng kanyang pagiging tao sa kanyang ministeryo dito sa lupa, meron rin siyang panukala na siya ay babalik sa kanyang dating kinaroroonan. Sa isang tanong sa Juan, ang sabi doon, ano nga kung makita ninyo ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Meron siyang kinaroroonan ng una, ang ano ito, ang kanyang pagka-Diyos. Siya noon ang Diyos na babalik sa kanyang kalagayan bilang Diyos. Pero nung siya'y nasa kalagayan ng tao, hindi niya rin sinabi na ako ang Diyos. Hindi niya rin sinabi na ako ang Ama. Pero sinabi niya lang, ako ang Ama at isa. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat siya noon ang Ama, pero sa kapagkakataong ito, siya ay naging anak. Meron pong paghihiwalay ng panahon. Kaya ang iisang Diyos na ito, bumaba, naging anak, naging taong totoo, wala pong dual nature na naging exist, wala rin pong feeling na magkasabay, sapagkat ang iisa lang ang Diyos, bumaba, naging tao. Pero ang pagkatapos ng kanyang pagiging tao, nung siya ay namatay, hanggang sa nabuhay na maguli, bumalik siya sa kanyang kalagayan bilang Diyos sa langit. Sapagkat siya may panukala, siya ay babalik, siya ay aakyat sa dati ng kinaroroonan. Ano ang kanyang kinaroroonan? Yung kanyang dating kalagayan bilang Ama, bilang Diyos. Yung kanyang pagkakatawang tao, ito po ay kanyang kaluwalhatian, ito ay kanyang karangalan at kadakilaan. Dahil sa kanyang pagiging tao, siya ay nagtagumpay sa ministeryo nito sa lupa. Kaya ito po. Kaya kami po, aking pinigilan ng Diyos. Ang Diyos namin ay siguro, ngayon po, ano? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya sa lupa, siya
Ngayon, magitan ng tubig at dugo at ayon sa kasulatan, ito ang patutuo ng Diyos kung paano nagkaroon ng anak, kung paano siya naging anak. Nagdami siya sa proseso ng tubig at dugo. At alam naman natin kung ano yung tubig at dugo na siyang ipinaglihi at ipinaglihi sa Maria. Nung ang Diyos ay hindi pa nagkakatawang tao, siya ay Diyos na walang kamatayan. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Alam natin yan. Unang Timoteo chapter 1 verse 17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kulatian magpakailanman sa nawa. So yun po yung inikilala natin Diyos. Pero pagkatapos ng kanyang pagkakatawang tao, ay meron pa kaya ganun ba na nakasulatan? Ano po ito? Ang ganun po, Revelation 1:8. Pagkasabi po natin yan, yung Revelation 1:8 na yan. Okay. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Sino po ito nagsabing siya ang Alpha at siya ang Omega? Sa bandang itaas. Narito, siya ay pumaparitong sa mga lapaan at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsistagpoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, sa darating at makapangyarihan sa lahat. Pero para lubos kung mapimunawaan, ano pa po ang pahayag nung nagsabi nito na siya ang Alpha, ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Ang ngayon, ang nakaraan, ang ngayon, ang magpakailan pa man. Verse 18, ito pong sabi niya. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng hadis. Pinatuloy niyo. Ano? Pagkatapos ng kanyang, bago siya magkatawang tao, siya yung Diyos na walang kamatayan. Nung siya nagkatawang tao, nagkaroon siya ng kamatayan sapagkat siya naging tao, totoo. Pagkatapos ng kanyang pagkakatawang tao, siya mismo na nagsabi, nasa oras nito siya nasa kalagayan ng Diyos na kapangyarihan sa lahat. Ang sabi niya, siyang nabuhay at siya ang namatay. Ano pong ibig sabihin ito? Ito bang nagsabing siya ay namatay, siya ba yung Diyos talaga yung Diyos na namatay? O nung siya ay nagkatawang tao? Pero inaari ng Diyos na siya yung namatay. At siya yung nabubuhay magpakailanman. Kaya, ang aming pong paniniwala sa loob ng kanyang pagkakatawang tao, walang Diyos na nag-exist sa panahon yun. Ngayon, ang katanungang pangkaraniwang ibinabato nila sa amin ngayon, paano ang kaligtasan, paano ang mga dalangin, paano ang sanlibutan ng panahon yun na wala pa ng Diyos. Ano? Dapat nating malaman na nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pagkatapos niyang nilikha, tapos ng lahat ng bagay. Ang lahat ng prinsipyo ng buhay, ng mundo, ang hangin, ang dagat, nandiyan na. At maliban pa roon, ang Diyos, marami siyang mga anghel. Kaya ang aming pong pinaliliwanag dito ngayon, yung ang Diyos ay nagkatawang tao, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga anghel ang pangangasiwa ng lahat ng mga bagay. Hindi ba lamang sa pangangasiwa ng Diyos? Kaya ang tawag namin dito ay ang ministeryo ng mga anghel. At ang mga anghel na ito ay nagtatrabaho sila ayon sa pagkilos ng Diyos, ayon sa pagkala at pagkilos sa kanila. Kaya mo doon ang anghel na trabaho ng kasiwa. Pero, ano mo sabi na pansamantala na wala ang Diyos kasi nakatawang tao siya. Paano sundin ang anghel na wala ng Diyos eh? Sino magdidiktas ka na wala ng Diyos? Pariwara sa tinsig mo na nakatawang tao ang Diyos, naging tubig at laman at naging banal na bagay, paliwanag ko ng Diyos. Paano gagalaw ang anghel na walang Diyos? Bago po nangyari ang lahat ng bagay na yan, ay nauna na po lang. Nagtanubala ang lahat ng bagay. Maganda yung explanation, kaya lang ang inisip ko, yung eternal, naging temporal eh. Hindi mo yung walang kamatayan, pansamantalang wala. Ano yun? Paano po natin, halimbawa yung binasa po natin Revelation 1:18, paano po natin i-harmonize ngayon doon? Nasa mismo nagsabi na sa yung mga Ako doon, kaya lang, ang explanation
kasi agree ako na si Jesus Christ yung namatay, nakamatay, agree ako na si Jesus Christ. Pero ang iniisip ko yung intervention doon sa between na wala ang Diyos kasi katawang tao siya. Kung ibang internal mabura. Ganito po, mismo ang Diyos ang sabi niya, siya kahapon, ngayon, at magpakailan pa. Hindi na wala. Ano po ang Ang explanation na wala talaga, ito tali na wala ang Diyos. hindi po niya sinabi na nandoon yung kanyang pagka-Diyos. Dahil kung unawain natin, nung sinabi niya yung sa yung kahapon, kayong Diyos. At unawain natin yung kung sino yung ngayon, yun yung taong si Jesus Cristo na naging tagapamagitan sa Diyos. Ngayon, kung sasabihin po natin na mayroong hindi na wala ang Diyos at mayroong pa rin Diyos, nung ang Diyos ay nagkatawang tao, saan naroon ang Diyos? Ang meaning kasi sa amin, pag sinabi mong Diyos kasi, pag eterna, umaba siya sa temporal. Kaya nga doon namin gusto makausap si Brad sa dual nature. Kasi, hindi ko naman talaga pwedeng paghaluin yung eternal at sa temporal. Ito tao, ito Diyos, eternal. So nasa panahon, nasaan yung tao siya. Ang hindi ko lubos may isip, bakit nawala yung pagka-Diyos ko rin? Nakaiwan na lang yung mga banal na bagay o tubig. Hindi pwedeng burahin yung eternal. From the start, ever since, yesterday, today, and the way, hindi ko pwedeng nawala yung Diyos. Ang ibig pong sabihin na ang Diyos ay eternal dahil hindi nagbabago ang Diyos. Walang hanggan. Hindi Walang nagbabago pasimula. ng Diyos. Walang pasimula, walang hanggan. Yun ang meaning ng eternal sa Pero amin. meron po siyang pagitan. Siya pa rin ang walang hanggan, siya pa rin ang magpakailanman, pero mayroon pong pagitan yung pasimula sa kanyang oras. Siya pa rin yung, siya yung nasa gitna. At yung kanyang pagiging gitna, yung kanyang pagiging tao. Kaya ang tawag po natin dito ay dispensation of time. Yung TV niyo ba, ano to? Yung video niya, ano to? Nagka-submit ko sa ibang bansa? Wala. Hindi, for... Dito. Kaya pinapangaan kami ng Hindi na ba? intelligence move to, ano? Kaya pwede munang iyok niyan kasi allergic kami sa intelligence move. Ano na lang, picture, ha? Kasi walang intelligence move to, Pastor, ha? Purely ministry, ha? Pari-pari sa tayo naman na nagsisikap na lahat po ang lumalakas. Inisip ko sa mga intelligence move. Paano ko pinagpumasok? Kaya sa natin, basta maliwanag na walang intelligence move. Ako rin po iba rin, naimbitahan nga lang po nila ako eh. Kasi minsan sa church, pinapasok na intelligence mo, kaya medyo pinapower kami sa ganung bagay. Kasi siyempre, hindi natin alam ang galaw ng mundo. Pero kung wala intelligence mo, okay lang. At least naintindihan mo yung ano. Okay lang ba? Concept. Okay lang basta wala intelligence. For documentation lang ba? Balik tayo ulit doon, basta honest to goodness, wala intelligence mo ba? Ay, hindi po, Juan. Kahit kayo po, imbitahan namin din sa amin kung para ako po nasa Pangasinan. May mga mali. Kasi parang media ba na stolen share, kinukuhaan kami ng mga evidences at saka walang araw yun. Hindi pa. Record lang po. Next time kasi mag-ano kayo kasi minsan nag-isip tayo sa kabilang panig mamaya. Baka NPA ito, para military ito, o CIA ito. Mag-isip tayo masama. Na-surprise po pala kayo. Oo, kasi ang umpisa ng church, pinapasok kasi ng intelligence mo. So sige, at least naintindihan na namin ng isang panig na lang. Kasi doon sa sinabi mo, may pagitan ng internal kung siya'y nakatawang tao. Ibig sabihin na walang internal, napalitan ng temporal. Pansamantala po na ang kanyang pagiging Diyos nawala sapagkat siya ay naging tao. Kaya nga po ang sinasabi ng First Timothy, great is the mystery of Kaya God. yan ang cross-examine sa akin ng Iglesia ni Pastor Manalo. Kung Diyos si Kristo, tanto namatay si Kristo, ibig sabihin pa patay din ang Diyos. Hindi mamatay ang Diyos. Hindi na mamatay. Kaya nga po, nalis niya yung kanyang pagka-Diyos, nawala ang kanyang pagka-Diyos, Yun, para hindi mamatay ang Bullseye. Diyos. So dahil inalis niya yung pagka-Diyos, ibig sabihin kahit namatay si Kristo, may Diyos.
explanation mo nung nagkatawang tao ang Diyos, wala ng Diyos eh. Wala po ang Diyos. Nung inalis niya ang kanyang pagka-Diyos, nawala yung kanyang pagka-Diyos. Yun yung Kasi kung- answer. Hindi, tama yung answer namin. Kasi kung tatanong ko po sa inyo, nung nawala po ang kanyang pagka-Diyos, saan po napunta ang kanyang pagka-Diyos? Yun ang hindi mo tinuro. Hindi. Yan nga po, nung mawala ang kanyang pagka-Diyos, ito nga po yun. Nung mawala ang kanyang pagka-Diyos, ang aming pangunawa, nawala ang Diyos. Ngayon, kung hindi po siya nawala, ang tanong po namin, nung nawala ang kanyang pagka-Diyos, saan napunta ang kanyang pagka-Diyos? Kasi ang paliwanag po namin, nawala ang kanyang pagka-Diyos, nawala ang Diyos. Naging tao ang Diyos. Kasi hindi ba? Ngayon, kung hindi nawala ang kanyang